Hello mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat at isang maulan na araw po ulit again. So mga kasari, 1 month ago, merong nagtanong sa akin at ngayon ko lang natugunan or matutugunan yung kanyang katanungan. So shoutout po muna, magsha-shoutout po muna tayo sa ating mga kasari. Ngayon lang po ulit ako makakapag-shoutout sa tatlo nating kasari. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lisel Ohana, Glory Onato, and Ma'am Meriloud Vlog. Ayan, shoutout po sa inyong lahat and keep safe po. Ito po ang katanungan ni Ma'am Rosana Anahaw. So, sabi niya po, pwedeng patulong po, ilang % po ba ang dapat sa mga delata at mga alak? Things po. Ayan, siguro si Ma'am ay may bagong tayo. A month ago, may bagong tayo siyang tindahan at nagpapatulong siya kung paano nga ba, ilang % nga ba ang dapat ipatong sa mga delata at alak. So, yan po yung ating tutugunan, pero hindi po ako mga kasari expert dito. So, itong vlog po natin is parang guide lang po kay Ma'am Rosana Anahaw kung mapapanood niya po itong aking vlog at sa iba pa nating mga kasari na nahihirapan kung paano mag-pricing. Kasi po, kaya ko po nasabi na ito ay guide lamang dahil hindi po tayo pare-parehas ng puhunan, hindi po tayo pare-parehas kung saan po tayo namimili. Yan yung puhunan ng mga paninda, kaya kung tayo ay nagkakatugma ng puhunan, maaring pwede nyo rin itong gayahin yung aking pagpa-pricing. Kung hindi naman po, ay mag-a-adjust po kayo kahit papano. Dahil hindi nyo naman po pwedeng itulad sa bentahan ko, sa bentahan nyo, kung magkaiba naman po tayo or mas mahal yung bilhin nyo sa items. Unahin po natin yung sa alak. Sa pagpa-pricing ko po mga kasari sa alak, doon na po talaga ako sumusunod sa mga percent na yan. Hindi katulad na sa mga chichirya, patungan mo lang ng 2, 3, okay na. Kasi sa alak guys, ang mahal ng puhunan sa alak. Kaya po talaga ay sumusunod tayo sa percent na tinatawag kung ilang % yung pinapatong natin. And at the same time, may mga alak na kailangan malamig natin na ibebenta kay customer, kaya inilalagay po natin siya sa rep at nagkokonsumo din po siya ng electricity. At syempre hindi naman libre ang kuryente, nagbabayad din tayo niyan, kaya minsan pinapatungan din natin ng very very light para doon sa nakokonsumo na kuryente. So, ang gin bilog, unahin natin. Ayan, kung meron po kayong gin bilog. Sa gin bilog, ang puhunan po ngayon ng gin bilog ay 66 pesos. So, ang patong ko po sa gin bilog, meron po mga nagbebenta niya nasa 80 na per bottle. Pero dito po sa amin, 75 pesos ang bentahan. At ganoon din po dito sa aking tindahan. 75 pesos ang bentahan ko po ng gin bilog. So, bali, 14% lang po yung aking ipinapatong. Kung 66 ang kuha ko, ang bili ko, 75 pesos ko siya ibebenta. So, plus 14%, pumatak po siya ng 75.24. So, 75 pesos yung bentahan natin. Tapos, sa 4 naman po, 131 pesos po yung puhunan niya sa dali. Pero kung may ahente po kayo, makukuha niyo siya ng 129 or 130, depende sa ahente. So, ang patong ko po, mas madalas naman kaming bumibili sa dali. 131 yung puhunan sa dali. So, 15% po yung patong ko kasi 150 pesos po yung bentahan po namin dito sa store ng 4. So, pwede nyo naman siyang... Ayan guys, so meron lang nagtanong sa akin kaya nahinto ako. So kung medyo namamahala naman kayo sa bentahan na 150, pwede nyo namang ibaba sa 145. So ako kasi guys, dati ang puhunan kasi ng dati ay same lang sa tinutubo ko ngayon, sa tinutubo ko dati. Kaya guys, 19 pesos yung patong ko or yung tinutubo ko sa 4. So, depende sa inyo guys. Huwag nyo akong i-judge kung mataas ang aking bentahan, kung mababa man ang aking bentahan. Kanya-kanya po tayo ng pagpepresyo sa ating mga panindang alak. So, sa Alfonso naman po, kasi po, mga kasari, sa 4, hindi po ako madalas bumibili ng box-box. Per piraso lang. Peraso lang po tayo kasi hindi po magaanong malakas dito ang 4. Sa Alfonso naman po, yung pangmayaman na alak,
Ang Alfonso din po dito ay hindi gaanong hanapin. Talagang paminsan-minsan lang po may bumibili dahil medyo pricey talaga ang puhunan ng Alfonso. Kaya kung bumili lang po tayo ng Alfonso, 3, ganyan, 2. Basta meron lang tayong may maibenta sa mga maghahanap. So, ang puhunan po ng Alfonso ay 284. Bali, 13% ang patong ko mga kasari sa Alfonso dahil ang bentahan ko ay 320 pesos. May tao lang guys. At syempre mga kasari, meron lang bumili ulit. Sa Alfonso, 320 yung bentahan po natin. Kaya medyo malaki-laki po yung ating tinutubo. Okay lang po kasi malaki din po yung puhunan po natin. Ang tubo ko po sa Alfonso ay 36 pesos. Bali 13%, tamang-tama lang po yun mga kasari. Kasi yung iba nga nagpapatong 15%, 20%. Pero kung 20% mga kasari ang patong nyo sa Alfonso, sobrang laki na ng tubo nyo. Kaya wag naman tayo masyado doon sa 20%. So, sa Red Horse naman po tayo mga kasari, yan po yung mabenta ngayon dito sa tindahan ko. Bali, ang puhunan po niya kada litro ay 105 pesos. So, 19% po yung patong ko doon, 125 po ang bentahan ko. Tapos, sa Red Horse naman po na 500 ml, 52 pesos yung puhunan. Dito po medyo malaki ang aking patong, 25%. Pumatak po siya sa 25% kasi ang bentahan ko po ay 65 pesos sa Red Horse na maliit. So, ito po kasi mga kasari, hindi po siya mabilis maubos. Ngayon lang talaga siya nabebenta sa akin. Kapag yung isang customer ko dito, minsan isang upuan, nakakatatlo agad siya. Kaya mabilis pong maubos sa akin. Ilan lang po yung customer ko dyan sa Red Horse. Kaya ang patong ko po talaga dyan sa maliit ay 25%. Alam ko sa iba, mas mura yung bentahan nito. Siguro mga 60, ganyan. Pero sa akin guys, 65 pesos. So, kanya-kanya po tayo ng pagpepresyo. So, ito lang naman guys, ay guide po sa inyo. Lalo na po kay Ma'am Rosana Anahaw. Kasi siya po yung talagang mismong nagtanong kung magkano yung dapat ipatong na percent sa alak at mga delata. So, alak muna yung shinare natin sa kanya. So, meron pa tayong mga ibang klase ng alak dito pero hindi ko na nilahat. Meron din tayong soju, may mojito din tayo. So, ano pa ba? Ayun guys, may grande din tayo. Hindi na natin shinare guys. Yung mga basic na lang na palaging may naghahanap yun. Tulad ng Gin Bilog, 4, Alfonso, Red Horse, ganyan. So, etong mga percentage na to, hindi pa ito yung ipapresyo ni Ma'am Rosana Anahaw. Depende pa din po yan kung paano niya binibili, kung may ahente siya, kung namamasahe siya, kung nagagasolina siya, ganyan. Kung magkano yung bili niya, ganyan. So, hindi po talaga to talagang dapat tinutulad tong pagpa-pricing ko. Guide lang po talaga ito. So, punta naman po tayo sa mga delata. Ito yung mga basic. Ang i-share ko sa inyo ay sa sardinas, San Marino, Argentina corned beef at Century tuna. So, sa puhunan po ng sardinas, pinagpalagay ko na nasa 25 ang sardinas. So, ang patong ko po sa sardinas ay 12% dahil plus 3 lang po ako doon. Lahat ng klase ko ng sardinas, lahat po yan, yung nasa taas ay 28 pesos ang bentahan ko. So, 12% po ang aking patong. Sa San Marino naman po, 150 grams, 36 pesos yung puhunan niya. Alam ko yung iba, ang bentahan ng San Marino ay 42, ganyan, 40 plus na. Pero sa akin guys, 40 pesos ang bentahan ko ng San Marino. So, meron akong 4 pesos na patong. 11% guys yon. So, bali pumatak siya ng, kung 11%, 39.96. So, i-round up na natin to 40 pesos. Tapos, sa Argentina corned beef, alam niyo naman, laging may bumibili nito, yung 150 grams. So, 34 pesos po ang puhunan niya. May patong lamang po ako na 9% dahil ang bentahan po natin ay 37 pesos. Ito kasi guys, ni-round up ko na, nasa 33 something siya. So, inano ko na sa 34 pesos. So, nasa 9% yung patong po natin. Kasi 37 pesos yung bentahan po natin. Sa Century tuna naman po, 35 pesos po yung puhunan niya. Bili po. Ano yun? Ilan?
So, inantay ko lang guys makalayo yung customer. Nagsindi kasi siya. Bumili ng Yossi. So, sa Century tayo, 35 pesos yung puhunan. 12% po yung ating patong. At 39 pesos po yung ating bentahan. Bali kung sa 12% mga kasari, pumatak po siya ng 39.2. So, sinakto ko na lang na 39 pesos ang bentahan po natin. Yung Century Tuna Flakes in Oil po yun. Pero kung hot and spicy, ang bentahan ko po ay 40 pesos. Ito po ay yung hindi maanghang. Flakes in Oil. So, yan po mga kasari yung patong ko sa mga delata, sardinas, San Marino, corned beef, Argentina na corned beef, tsaka Century Tuna Flakes in Oil. So, sa ano kasi guys, sa delata, parang sa panahon ngayon, sobrang liit na kung magpapatong kayo ng below 10%. Kaya kung mapapansin nyo, yung patong ko sa delata ngayon is 12%, 11%, ganyan. So, sa Argentina corned beef lang talaga medyo mababa yung patong ko kasi 9%. Pero ito lang naman yung guys na may 9% ako. The rest, nasa 12%, 13%, ganyan. Ayan o. 12%, 12%, 11%. Kapag kasi nasa below ano na yung patong natin, sobrang liit na. Hindi na humahabol sa presyo ng ibang tindahan. Kasi ngayon guys, pansin ko, sa ibang tindahan, medyo malaki na talaga yung ipinapatong kasi sa panahon ngayon, lalo na sa dami ng mga bayarin natin, sa ano natin bilang isang tindera, pati yung effort minsan isinasama kapag namimili tayo, yung pagod natin. Kaya talaga yung pagpa-pricing ngayon is parang medyo malala, ganun. Pero tayo nasa sakto pa rin guys yung ating pagpa-pricing. Syempre iniisip din natin yung situation and kapakanan ng mga customer natin. So kaya minsan may mga nagko-comment sa vlog ko na babash tayo na sobrang baba daw natin magpresyo, nasasabihan tayo ng mga kasari natin, or yung iba lang naman guys na hindi marunong umintindi na basta na lang nagko-comment, nasasabihan tayo na ganid daw tayo at desperada. Pero eto, makikita nyo naman yung pagpa-pricing ko na sakto lang naman talaga at hindi palugi. So ayun po Ma'am Rosana Anahaw, sana po nakatulong po ito sa inyong katanungan itong aking vlog, at ayun po sa iba pa nating mga kasari. At dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching po and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!